Ito naman, nag-guest kasi ako sa DZWB. Tapos ito yung pinag-usapan namin, no? At gusto ko lang siyang i-share sa inyo ng mas detalyado. Ito yung pagpapautang at paghingi ng utang sa mga pamilya at kaibigan. So ano-ano ba yung mga dapat nating isipin sa utang if involved ang family and friends? So ito po yun ha. Unang-una talaga dapat pangalagaan natin ng relasyon dahil mas mahalaga ang tao kaysa pera. Yan po talaga yung isa sa mga major rules ko, no? Tao muna ang nauuna bago ang pera. At pag tayo po magpapautang ha, hindi sapat ang tiwala at awa yung gamit natin sa pagpapautang. Dapat alamin natin na may kakayahang magbayad yung papautangan natin. At syempre ang pinaka-importante dyan ay isulat natin ang mga mapagkakasunduang terms and conditions para mayroon tayong basis at hindi tayo nagkakalimutan. Kasi tinatanong sa akin, Sir Vince, dapat ba may kontrata kapag ako ay magpautang? Of course, kasi yaan yung kontrata, yaan yung kasunduan natin na beneficial to both sides, hindi lang one-sided, no? At gagamitin natin ang term na kasunduan, iwasan siguro natin yung word na kontrata, no? Kasi parang maraming mga natatakot kapag kontrata ang pinag-usapan. Pero actually, ang kasunduan is a form of a contract, really, ano? At dapat yun nga, both sides yung magbe-benefit. Hindi lang yung umuutang, hindi lang yung nagpapautang. So ano dapat yung gagawin natin? Mag-usap muna tayo, tapos isulat natin ito isa-isa kung ano yung mga napag-usapan. Huwag yung nakasulat na, saka natin pag-uusapan. Hindi maganda yon. Mag-usap muna, tapos saka natin isusulat ano yung lalamanin ng ating kasunduan. No? So, titignan natin yung obligasyon ng borrower at saka ng lender. No? Kasi dapat talaga ay yung borrower malinaw sa kanya ano yung obligasyon niya at yung lender din may obligasyon siya na maningil. Ang obligasyon ng borrower ay magbayad. Okay? And para talagang malinaw ang ating kontrata o ang ating kasunduan, kumuha tayo ng witness o ng saksi. So, kung kayo po ay hindi kayo marunong maningil at balak nyong magpautang, nako, huwag na lang kayong magpautang. So, ito po yung mga tips ko kung paano tayo maniningil. Okay? Number 1, iset natin ang rules ng paniningil bago pa ibigay na ang ipapautang na pera, 'di ba? Huwag yung naibigay mo na yung pera, sa kanya pa lang pag-uusapan yung interest, yung frequency ng pagbabayad, yung mga ganyang mga responsibilidad. Dapat na pag-usapan niyo na 'yon. At gagawin mong magaan ang pagpapautang. Ang ibig sabihin niyan, dapat small frequent payments, no? Mas magbilis kasi yun na magaan yun na mababayaran kaysa sa mag-aantay ka ng set na panahon tapos bultuhan na babayaran sa'yo. Magkasundo din kayo kung kailan mo i-remind ang umutang na magbayad para lagay nyo yun sa kasulatan para, ano ba yan? Lagi mo naman akong kinukulit. Uy, grabe ka naman. Nagme-message ka na, sa ganito pa naman ang bayaran, di ba? Para meron lang kayong malinaw na usapan. Okay? Paano ba tayo maniningil? Number 2, turuan ng papautangan mo paano mag-budget para ma-include yung kanyang pagbabayad doon sa budget niya, no? So, may responsibilidad ka niyan na gawin yun Hindi lang yung basta ibigay mo yung pera, bahala na sila. So, i-follow natin yung aking budgeting rule, which is 5% for insurance, maximum, minimum 10% for savings. Kapag may utang, maximum 20% ng kanyang monthly na kinikita. Ayun yung pambayad sa utang. At maximum 65% sa expenses. Now, bakit kaya 20% lang yung sinabi ko dito? No? Imagine nyo kung kalahati o kung lahat na ng kanyang kinita ay ibabayad niya dun sa utang sa'yo, paano siya mabubuhay? Di uutang na naman yan. Kaya nagiging cycle lang siya So kung papautangan mo siya, tanggapin mo at paplanuhin mo na maximum ng kanyang kinikita 20% nun, yun yung monthly na ibabayad sa'yo para talagang maiwasan na niyang mangungutang pa. Okay? At lalagyan mo siya na, oy, ikaw dapat mag-save ka. Para next time, hindi ka na mangungutang sa akin. Meron ka ng savings na madudukot. Kailangan turuan mo yung pinapautangan mo ng ganyan para hindi mamihasa na utang ng utang sa'yo. O, di ba? I-heart nyo naman yan kung kayo ay nag-a-agree no, sa aking mga chinichika dito. And
create tayo ng open communication. That's the number 3 tip kung paano tayo maniningil. Huwag tayong matatakot kung magkakaaberya sa pagbabayad, no? Kung tayo ay nagsabi tayo na uy dapat open tayo, no? Kung ikaw yung umutang, sasabihin mo kaagad kung na bago pa dumating yung date na yan, ikaw na ang magsabi dun sa nagpautang sa iyo at mag-explain kung bakit, no? Para hindi nagkakagulatan at magkakaroon ng maayos na resolution. Kasi pwede nyo namang pag-usapan ang extension, no? At dapat may ibabayad pa rin sana kahit kaunti lang para meron ka bang parang faith, no? Doon sa pinag-usapan ninyo, no? You're showing good faith, kumbaga. Okay? So kung ikaw naman yung napapautang, huwag ka namang magagalit agad, no? Kasi usually po, sa totoo lang, ang mga dahilan kung bakit hindi nakakapagbayad, namatayan, nagkasakit, na disaster, kung ito po yung mga dahilan, huwag na kayong magalit, di ba? Kasi, grabe naman, naghihirap na nga yung tao, dadagdagan pa ba natin? So, yun yung mga titignan natin, ha? Kung iba naman yung dahilan, nasa iyo din yan na responsibilidad bilang nagpautang. Hindi mo tinignan ang background investigation, no? Hindi mo tulungang mag-budget. Ayan, napunta tuloy sa bakasyon yung kanyang inutang sa'yo. Wrong yun, di ba? Malaki yung responsibilidad ng nagpapautang. So, ang mga tinatanong sa akin usually, sir, dapat bang magsabi para magsubi, hindi magsabi ito ha, magsubi para may maipautang? Ang tanong po, ang sagot po dyan ay, pwede naman para magkaroon ng limit kung magkano ang kanya kayang ipapautang. Siguruhin lang sana na meron tayong emergency savings na equivalent sa 9 months ng ating expenses bago natin isa-set yung limit na yan, ha. So yung pagsusubi mo, dapat unahin mo yung emergency savings mo bago yung pagsusubi para sa maipapautang mo. Wala ka din dapat utang na ginamit sa bagay na hindi kumikita. Kasi kung ikaw may consumer debt ka tapos magpapautang ka sa iba, bayaran mo muna yung consumer debt mo bago ikaw magpautang, di ba? At hindi dapat gagamitin ang sariling budget sa mga life goals mo para tustusan ang problema o responsibilidad ng iba. Kasi marami talaga yung mga nagpapautang ang gamit ng pera na yon pala ay para sa pagpapaaral ng kanilang anak. Tapos ngayon sisisihin yung mga pinautangan na hindi nakapagbayad on time dahil pang ano pala niya yon, pang tuition pala ng anak niya. Wag mong ilalagay sa alanganin yung mga life goals mo, ha? So, dapat talaga ay nilalagyan natin ng maayos na paglalaan yaan. At yun talaga, may emergency savings ka muna at mayroon kang nakalaan na budget para sa mga life goals mo, protected yon, tapos wala kang consumer debt. That's the time na magsubi ka para mayroon kang ipapautang. Sabi, pag nagpautang ka, bigay na daw yun. Huwag mo nang asahang bumalik. Yan kasi madalas ko rin naririnig yan. Ano? So, ano ba dapat yung gagawin natin dito? Mali ang pagpaningin na ito, no? Kasi malaki ang pagkakaiba ng utang sa bigay, no? Yung utang kasi may kasamang obligasyon yan na ibalik. Yung bigay, walang obligasyon para magbalik ng pera. Kaya dapat lilinawin natin. Kasi baka next time, naku, mamimihasa yan sa iyo, no, na manghingi at sasabihin ay naku, okay naman pala to kasi okay lang hindi ibalik. Naku, lilinawin natin yan, no? So kapag kasi sasabihin natin utang, tapos bigay pala yon, it does not really promote good relationship kasi nawawala yung tiwala, di ba? Kapag hindi ka na binayaran, ayaw mo nang magpautang. Tapos yung isa naman na dati ay akala niya pala ay okay lang yon, di ba? Kailangan natin silang turuan, no, ng maayos na paghawak sa pera. At remember natin na may responsibility both ang lender at ang borrower sa utang. Hindi lang yung borrower ang magbayad. Pero malaki ang responsibilidad ng nagpautang na siguraduhin marunong mag-budget yung papautangan niya, sa tama niya ito gagamitin at mayroon siyang kakayahan at source of income na pambayad. Ha? Yan. Sabi pa, ang tanong sa akin, Sir, 50% lang yung ibibigay mo sa umuutang para di magkasamaan ng loob. Tama ba ito? Ay, napaka-arbitrary naman, no, nung 50% na
ibibigay. So, mali yan. Kasi baka magkasama ng loob kasi hindi satisfied both sides eh. 50% lang ibibigay mo, ay kulang pala yung gagamitin niya na yan. Baka lalong hindi makakapagbayad, di ba? At kung ganyan ang nangyari, kulang, tapos hindi na natupad yung kailangan ng paggagamitan yan, baka mas mawawalan din ng pera yung magpapautang. Okay? Dapat nakabase kasi yung ipapautang natin sa kakayahan mong magpautang. So meron ka na dapat na isubi for your life goals, may emergency savings ka, at ang nabanggit natin dito kanina ay dapat may, ano ba yung sabi natin dito kanina? Dapat ay wala kang consumer debt, para magawa mo ito. Okay? So ano yung gagawin pa natin dyan? Meron kang kakayahan magpautang at may kakayahan yung papautangan mo na magbayad. Okay? So yan yung kailangan na mangyari. So paano ba tayo magpautang para makatulong? So ano yung mga dapat natin gawin dyan? No? Hindi dapat natin ibabaon sa utang hindi dapat ibabaon sa utang ng nagpapautang yung umuutang. 'Di ba? Kasi may mga ganun na parang dahil sa hirap ng terms and conditions, hindi na sila makapagbayad sa atin, no? Dapat din walang penalties and continuous interest kung ang dahilan ng di pagbabayad ay sakit, kamatayan o disaster. Gusto mo ba na ikaw ay kumikita dahil sa kahirapan ng iba? 'Di ba parang mahirap. Ako hindi ko kayang kainin ang ganyang klaseng income, no? Ang utang kasi ay hindi yan solusyon sa utang. Okay? So, kung mayroon siyang, ayun yung mga kinakatakutan ko kapag nagsabi na sa akin na, oy, meron kasi ako magjuju, pwede ba akong umutang sa'yo mismo? Nakakatakot yan. Okay? So, ano yung mga do's and don'ts natin sa pautang sa pamilya at kaibigan? So, number 1, sa do's natin is, kailangan siguraduhin may kakayahang magbayad ang papautangan. So, meron siyang source of income. Sa produktibong bagay niya ito gagamitin, kailangan may kita yung paggagamitan niya, no? At turuan ng umutang sa budgeting para maisama sa budget niya yung pagbabayad sa iyo. So yan yung mga do's natin sa pagpapautang. Ang mga don'ts sa pagpapautang ang mga sumusunod. Hindi sapat ang awa at tiwala ang gamit sa pagpapautang. Hindi rin maganda na tayo ay naniningil sa social media, ha? At hindi rin maganda na wala tayong kasulatan kapag tayo ay nagpapautang.